Kaya po ako naguguluhan. Paano po kayo napunta dito? Napagbintangan po kayo? Na ganun po ba? Yes, Mr. Chair. Ganun, medyo naguguluhan lang po ako at hindi po yata ako naniniwala na involved po kayo dito. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon. Yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waive his prioritization. Okay, you're next, Senator Padilla. Then I'll go back to Senator Bongo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Mga magandang umaga po. Sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po, sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari
ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae, hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, aagawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong patunayan, unang-una, na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang na-involve sa politika. Opo. Pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo dahil ang kapatid ko po, once upon a time, napatay din po. At siya din po ay binansagan na Carnap King. So, naiintindihan ko po, nararamdaman ko po ang sakit. Dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid at sinabing siya ay Carnap King. Siya po ay ganun din, summary execution din po. Kaya naiintindihan ko po kayo at nakikiisa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Padilla. Makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige po, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa lahat. You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis.
Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Oh, Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015. Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was the... Sino, ma-identify mo kung sino yung kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Chair. Sino pa? Bukod doon sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo, napatay na? Patay na. Opo, yung pinatay po Okay. nila. So sino pa yung mga kilala mo mga pulis na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong ano yung ano mo maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Joselito Gonzales po. Osilito Gonzales, okay. Mr. Chair, And Mr. Chairman, Mr. Chairman. this is Ayan. also to clarify. Sige, siya muna. Sige, I'm Senator sorry, Villanueva. Mr. Chairman. This is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige ma'am, importante fill in the malaman. blanks natin ma'am. Ang tanong ni Senator Villanueva, ano yung, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na, yes, Senator Bato. Yes, ano, para lang pang-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Ano na nga po kami, nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung pulis na yun, nasasabi, anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin. Yes, Allen Cadag po. Alin Cadas. Cadag. Kadag. Mr. Chair, can we invite that certain Alin Kadag? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung pulis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin, lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally, pero meron siyang report na siya ninja cops, ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Solo, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga.
sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po, isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta, you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shell Jokno, I think, parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Jok? Ang alam ko po, Your Honor, ay patulungan may niyo kami. abogado po siya. May abogado siya? Abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, yeah, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento. Pero kung mga detalye, nandun din po. Mr. Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Hindi, mga retired na po to. Sino ang ating COMSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod na Yes, hearing, yes, Chair. we will. Opo, pwedeng ma-identify. Pwedeng, we will ask the PNP HQ to have also a representative here, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Kung, Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yung mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. Thank you. So, narinig na natin yun. At least we have two real life incidents na namatayan po yung pamilya. We have nag-testify po sila ito under oath, no? But then, and then narinig natin from nabanggit yung programa ng paghilom. I think that is Father Flaviano Villanueva. Opo, sa katunayan po, Chairman, wala na rin po talaga akong tanong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nasagot naman po niya lahat ang mga katanungan sa kanya at naging malinaw po talaga ang kanyang posisyon. At
plano ko po talaga sana, Ginoong Pangulo, na sa susunod na lang ako magtanong, pero bigla niyong binanggit kanina, nagulat ako, kasi yung nandito, ang tingin ko, lahat general, tapos binanggit niyo si Ma'am Muking, hindi ko man po talaga alam ang tunay na pangalan ni Ma'am Muking, kilala ko lang siya as si Muking. Kaya nung binanggit nyo na nandito si Ma'am Muking, nagulat ako, bakit nandun siya sa mga general? Pwede po ba ako magtanong, Ginoong Pangulo, kay Ma'am Muking, bakit po kayo nandyan? Good evening po, Mr. Chair, at the rest po ng mga senators and other resource speakers. Nadawit po yung pangalan ko, Mr. Chair, dahil doon sa naging affidavit po ni Colonel Regina Garma. Na ano po, na... Sabi niya po doon sa first affidavit na parang tumawag daw po ako sa kanya to ask for the number of Colonel Leonardo. And doon din po sa kanyang supplemental affidavit, sinabi niya po na meron daw po siyang kinukuha sa akin na pera as support daw po para sa kapulisan. Ito po yung binabanggit kanina ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kayo po ang nagbibigay na panggasolina? Parang ganun po. Actually, Mr. Chair, hindi naman po ako directly kasi hindi naman po ako disbursing officer po. Opo, ng ano office- po ba ang function ninyo? Kasi ang alam ko po, kilala ko po kayo si Ma'am Muking na lahat po ng hiningan ko ng tulong sa pagpapa-ospital. Kayo po ang tinatawagan ko. Yes, Mr. Chair. To be clarified, Mr. Chair, saang functions po ang ginatanong ninyo sa akin, sa City Mayor's Office po ba or sa Office of the President? Nagkakilala po tayo sa Office of the President na, pero doon po, sa panahon na yon, alam nyo naman po, lahat ng hiningi ko sa inyo may kinalaman sa ilalabas sa ospital. Yes po, Mr. Chair. Isa po yan sa functions namin po sa Office of the President. Opo, kaya po ako naguguluhan. Paano po kayo napunta dito? Napagbintangan po kayo? Na ganun po ba? Yes, Mr. Chair. Eh parang malabo naman po yata dahil ako na po mismo, Chairman, Ginoong Pangulo, kilala ko po si Ma'am Muking na personal. Now, buong pagkakakilala ko po, wala po akong ginawa kundi humingi sa inyo ng tulong. Ilabas niyo po sa ospital ito, baka pwede niyo pong bigyan ng ICE ito, mga lahat po ng ganun. Medyo naguguluhan lang po ako at hindi po yata ako naniniwala na involved po kayo dito. Yun na nga po, Mr. Chair. It is an opportunity po na patawag din po ako dito at para lang din po malaman po ng karamihan na ang trabaho ko po sa Office of the President is purely administrative matters po and clerical works. At the same time po, mechanical jobs po, Mr. Chair. Okay po. Yun lang po, nilinaw ko lang po kasi pasensya na po kayo. Naguluhan lang po ako ba't kayo nandito. Yun lang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. I-reserve ko na lang po yung mga tanong ko sa susunod na meeting na lang po.